Hello guys, for today's video and papakita ko sa inyo itong ginawa kong multiple boot bootable USB. So meron ako ditong 32GB na USB flash drive. Titestingin natin kung gagana itong ginawa ko na multiple boot na operating system. So try natin. So bali apat pa lang nilagay ko dyan na ISO, Windows 11, Windows 10, yung Strelic at saka yung pang tanggal ng password kapag nakalimutan yung password ng computer. So bali na-restart na natin yung computer. Yan. Press lang natin yung F12 para mapunta tayo sa boot menu. Yan. Ibuboot natin yung USB na sinaksak natin. Wait lang natin. Yan. Then select lang natin itong UEFI USB SanDisk. So ito yung USB natin. Press lang natin yung enter. Yan, so makikita nyo, yan, meron siyang apat na nakalagay dyan. Yung remove password, Windows 10, Windows 11 at saka yung WinP11, which is yung Sergey Strelic. So try natin itong Windows 10 muna. Yan, so press lang natin yung enter. Then so may mga option dito, yung boot in normal mode, boot in Winboot mode, file checksum, return to previous menu. So boot in normal mode lang tayo. Yan, press lang natin yung enter. Yan. So yan, pumasok siya dun sa Windows setup. So ibig sabihin gumana yung Windows 10 na ginawa nating bootable diyan sa USB. So close muna natin ito. Try naman natin yung Windows 11. So press lang natin yung F12 ulit para pumasok ulit doon sa boot menu option. So ayan, lumabas na. Select lang ulit natin itong UEFI USB SanDisk, which is yung ating USB flash drive. Then try natin itong Windows 11. Press lang natin yung enter. Then boot in normal mode. Enter lang natin. So ayan, pumasok siya sa Windows 11 setup. So ibig sabihin gumana rin yung ating Windows 11. So then close uli natin ito. Try naman natin yung Strelic. So press lang natin yung F12 para pumasok ulit dun sa boot menu option. Select lang uli natin itong UEFI USB SanDisk. Then press enter. Then try natin itong WinP11, which is yung Sergey Strelic. Enter lang natin. Then select lang natin itong boot in normal mode. Press enter lang. Then so dito makikita nyo merong Windows 11, meron din pang Windows 10. So try natin itong boot WinP11. Press enter lang. So bali pala itong Strelic guys, napakaganda nitong gamitin. For example, meron kayong Windows na nakorrupt. Using this Sergey Strelic, pwede nyo nang makopy or mabackup yung files ninyo dun sa hard disk kapag na-corrupt yung Windows. Kaya napakagandang gamitin itong Strelic. Kung mapapansin nyo guys, parang gumagamit ka lang din ng normal na Windows, yung ginagamit natin na Windows. Nakikita nyo may this PC, may run, may command, meron din diyang registry editor. Yan. So makikita mo rin dito yung mga drives, yung mga partition, yung mga hard disk. Yan. Kaya kung meron kayo i-backup, madali nyo i-backup or i-copy kapag merong nakorrupt na Windows. Dati kasi kapag nakorrupt yung Windows mo, kailangan mo pang tanggalin yung hard disk at ilagay sa enclosure para makopy mo lang or mabackup mo yung files na kailangan mo. Ngayon, using this Strelic, napakadali na. Hindi na mo na kailangan tanggalin yung hard disk para makopy mo lang yung mga files.